Sa isang tahimik na barangay, sa gitna ng luntiang kabundukan, lumaki si Rhea sa piling ng kanyang lolo, si Mang Apolonio. Ang kanilang bahay ay isang simpleng kubo na may bubong na pawid at sahig na kawayan. Sa paligid, makikita ang malawak na taniman ng palay at ang makakapal na kagubatan na tila yumayakap sa kanila. Dito nagsimula ang kwento ng isang batang babae na natutong humarap sa buhay ng may tapang, disiplina at respeto. Sa murang edad, napansin na ng kanyang lolo na si Rhea ay likas na masigla at puno ng enerhiya. Imbes na pabayaan itong maubos lamang sa paglalaro, naisip ni Mang Apolonio na turuan siya ng kung fu, isang sining na kanyang natutunan noong kabataan pa niya. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang buong barangay, gumigising na si Rhea upang sumama sa kanyang lolo sa bakuran. Sa ilalim ng malabay na punong mangga, doon nila sinisimulan ang bawat araw. Ang una mong matutunan, apo, ay ang tamang paghinga. Paliwanag ni Mang Apolonio habang nakaupo sila sa banig. Ang tamang hangin sa katawan ay parang gasolina ng makina. Kung hindi maayos ang daloy nito, mahihirapan kang gumalaw ng mabilis at matibay. Si Rhea naman ay tahimik na nakikinig habang sinusubukang tularan ang malalalim na paghinga ng kanyang lolo. Hindi niya agad naintindihan ang halaga nito, pero sa mga sumunod na linggo, napansin niyang mas mabilis siyang nakakakilos at mas tumatagal ang kanyang lakas. Hindi lang mga sipa, suntok, at galaw ng kamay ang itinuro sa kanya ni Mang Apolonio. Mas pinahalagahan ng matanda ang prinsipyo at karakter. Rhea, sambit niya minsan, ang kung fu ay hindi lang para lumaban. Ito ay para matuto kang lumapit sa buhay ng may disiplina. Kapag marunong kang maghintay, kapag marunong kang magtiyaga, mas madali mong mapapansin ang mga pagkakataon. Sa bawat hakbang na itinuturo ng lolo niya, may kaakibat itong kwento. Noong kabataan ko, apo, kwento ni Mang Apolonio habang tinutulungan siyang maglinis ng halaman. May isang pagkakataon na muntik na akong madapa sa maling desisyon. Masyado akong nagmadali. Akala ko ay magaling na ako. Ngunit noong napahiya ako sa harap ng aking guro, doon ko natutunan na walang shortcut sa pagiging magaling. Ang tiyaga at respeto sa proseso ang tunay na sikreto. Ang mga kwentong ito ay tumatak kay Rhea. Tuwing sila ay nag-e-ensayo, hindi lang ang katawan niya ang humuhusay, kundi pati ang kanyang isip at puso. Unti-unti niyang natutunan ang tamang disiplina, hindi lang sa loob ng bakuran, kundi pati sa mga araw-araw na gawain. Kung dati agad siyang napipikon kapag hindi niya makuha ang galaw ng kamay, ngayon ay humihinga muna siya ng malalim at inuulit hanggang makuha niya ito. Kung dati mabilis siyang mainis sa sarili kapag nadadapa sa pagtakbo, natutunan niyang bumangon ng may ngiti at subukan muli. Hindi rin siya natatakot humarap sa mga hamon. Lolo, bakit po kailangan kong matutunan ng kung fu? Tanong niya minsan habang nagkakape sila sa umaga. Ngumiti si Mang Apolonio at tumugon. Para hindi ka magpapaapi. Para alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Pero higit sa lahat, para malaman mong may lakas ka, at ang lakas na iyon ay para sa tamang dahilan. Sa paglipas ng mga taon, lalong tumibay ang ugnayan nilang maglolo. Madalas nilang ginagawa ang kanilang mga sesyon sa ilalim ng punong mangga at dito rin nagsimulang mangarap si Rhea. Lolo, gusto ko pong maging magaling katulad ninyo. Wika niya minsang nagpapahinga sila pagkatapos ng ensayo. Mas magaling pa sa akin, apo. Iyan ang gusto ko. Sagot naman ni Mang Apolonio habang nakangiti. At alam ko na kaya mo iyan. Hindi mo kailangang maging mabilis. Sundin mo lang ang tamang proseso at darating din ang oras na mararating mo iyan. Sa mga mata ng ibang bata sa barangay, si Rhea ay isang masayahin at masiglang dalagita na mahilig tumulong sa palayan. Hindi nila alam na sa ilalim ng simpleng anyo nito, may natatanging lakas na itinatago. Hindi naman palaging tungkol sa kung fu ang buhay ni Rhea. Siya rin ay masiyahin, mahilig maglaro ng luksong tinik kasama ang mga kababata. Pero kahit sa mga simpleng laro, ramdam ang kanyang pagiging matapang. Hindi siya basta-bastang nagpapatalo o nagpapadaya. Alam niya ang kanyang kakayahan at ipinagmamalaki ito. Sa kabila ng kanyang pagiging masayahin, batid ni Rhea ang lalim ng kanyang pangarap. Gusto niyang maging kasing husay ng kanyang lolo.
Gusto niyang dalhin ang mga aral na natutunan niya sa bawat hakbang ng buhay. Alam niya na hindi lang sa bakuran matatapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit habang siya'y lumalaki, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga sandali sa ilalim ng punong mangga kasama ang kanyang lolo. Ang paghinga ng malalim, ang tiyagang maulit-ulit ang mga galaw, at ang mga kwento ng karanasan ng isang matandang nagdaan sa maraming pagsubok. Ang bawat hakbang, bawat suntok, bawat sipa, at bawat payo ng kanyang lolo ay naging pundasyon ni Rhea. Hindi niya alam na ang mga simpleng aral na ito ang maghahanda sa kanya para sa mga darating na hamon sa buhay. Sa ilalim ng lilim ng punong mangga, hindi lang siya naging mag-aaral ng kung fu, kundi mag-aaral ng buhay. Sa tuwing natatapos ang kanilang ensayo, lagi niyang naririnig ang sabi ni Mang Apolonio. Tandaan mo, Rhea, ang pinakamagandang laban ay iyong nalalagpasan mo ng may tamang puso at isip. Hindi lang lakas ang labanan, kundi disiplina at respeto. Kung kaya mong pagsabayin ng tatlo, walang laban na hindi mo kayang harapin. Ang mga salitang ito ang umuukit ng direksyon sa murang puso ni Rhea. Sa bawat araw na dumadaan, mas tumitibay ang kanyang pangarap, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa disiplina, at mas humuhusay ang kanyang galaw. Alam niyang marami pa siyang tatahakin, ngunit para sa kanya, nagsisimula pa lang ang tunay na pakikibaka. Sa bawat araw na nag-e-ensayo siya, pakiramdam niya ay unti-unting nagkakaroon ng hugis ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na puno ng lakas, tapang at tiyaga. Isang gabing tahimik at puno ng bituin, si Rhea ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay habang nakikinig sa mga huni ng kuliglig. Si Lolo Apolonio ay nasa loob, nagpapahinga matapos ang isang buong araw ng pagtuturo sa kanya. Nararamdaman ni Rhea ang pagod sa kanyang mga binti, ngunit masaya siya, hindi dahil sa kung anong nakuhang bagong galaw, kundi dahil sa isa na namang araw na natapos nila ng magkasama. Tila isang pangarap para kay Rhea ang bawat araw kasama ang kanyang lolo, ang kanyang tagapagturo at tagapagbigay ng inspirasyon. Ngunit kinabukasan, nagising si Rhea sa kakaibang katahimikan. Walang naririnig na kalampag ng kaldero mula sa kusina. Walang maaliwalas na boses ng kanyang lolo na nagtatawag sa kanya upang mag-agahan. Puno ng kaba, tumakbo siya sa kwarto ng matanda. Lolo! Tawag niya, pilit na binubuksan ang pinto. Sa pagbukas nito, tumambad sa kanya ang lolo niyang tila natutulog lamang. Ngunit hindi siya tinugon ng matanda. Nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay. Malamig, hindi gumagalaw. Lolo, gumising ka. Mahina niyang sabi habang nanginginig ang kanyang boses. Pumikit siya at sinubukang kalmahin ang sarili. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam na niya ang totoo. Lumuhod siya sa tabi ng kama, pinipigilan ang mga luhang nagsimulang bumagsak. Nawala na ang lolo niyang tanging gabay at haligi ng kanyang pagkatao. Ang sunod na mga araw ay punong-puno ng lungkot. Sa burol, ang dating masiglang si Rhea ay tahimik lamang, nakatitig sa kabaong ng kanyang lolo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pasasalamat sa isang maikling bulong bago isara ang kabaong. Ngunit sa halip na tuluyang mapayapa ang kanilang pamilya, dito lumitaw ang mga alitan. Maraming nakiramay, ngunit hindi maiiwasang mapansin ni Rhea ang mga sulyap at bulungan ng ilang kamag-anak. Hindi sila narito para magluksa. Ang iba ay narito upang magtanong kung ano ang mangyayari sa lupain, kung kanino mapupunta ang kanilang bahay. Isang tiyuhin ni Rhea ang lumapit sa kanyang ina upang magtanong tungkol sa titulo ng lupa. Ate Norma, paano na itong lupa? Balak niyo bang ipagbenta? Pwede naman nating hatiin. Galit na sumagot ang kanyang ina. Wala pa nga sa lupa ang katawan ni Papa. Pera na ang iniisip ninyo. Ngunit hindi tumigil ang iba pa nilang kamag-anak. Unti-unting nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa gitna ng burol. Pinilit ni Rhea na hindi makinig, ngunit naririnig niya ang bawat sumbat at bintang. Mula sa kung sino ang higit na nag-alaga kay Mang Apolonio, hanggang sa kung sino ang may mas malaking karapatang magmana. Si Rhea ay hindi na nakisali sa mga usapan. Sa kanyang murang edad, alam niyang wala siyang magagawa upang maayos ang sigalot. Ngunit sa kanyang puso, nagdesisyon siyang hindi kalilimutan ang mga itinuturo ng kanyang lolo. Sa mga sandaling iyon, ibinulong niya sa sarili, Lolo, hindi ko po kalilimutan
ang lahat ng itinuro ninyo. Pangako ko po na hindi ko pababayaan ang sarili ko, kahit ano pa ang mangyari. Ang gulo sa pamilya ay nagpatuloy at lalong naging mahirap para sa kanilang mag-ina na manatili sa lugar na iyon. Pinuntahan ng ina ni Rhea si Aling Marta, ang matalik niyang kaibigan, upang magtanong ng payo. Marta, hindi ko na alam ang gagawin. Sa tuwing makikita ko ang mga kapatid ko, parang wala na akong kapatid. Ang usapan namin ay hindi tungkol kay Papa, kundi kung magkano ang makukuha nila sa naiwan niya. Si Aling Marta ay sumagot ng mahinahon. Alam mo Norma, minsan kailangan mong lumayo para makahanap ng kapayapaan. Hindi mo pwedeng hayaang kainin ka ng sama ng loob. Baka mas mabuting mag-umpisa kayo ni Rhea sa ibang lugar, sa lugar na walang nakikialam sa inyo. At iyon nga ang nangyari. Napilitang magdesisyon si Aling Norma na umalis sa baryo at sumubok ng bagong simula sa syudad. Isang umagang masakit sa loob, iniwan nila ang kanilang bahay, ang kanilang taniman, at ang lahat ng alaala kasama si Lolo Apolonio. Sa bawat hakbang, bitbit ni Rhea ang lungkot. Nakatingin siya sa daan, iniisip kung kailan niya muling masusulyapan ang punong mangga na naging saksi sa kanyang pag-aaral at pagkabata. Rhea, sabi ng kanyang ina habang sila'y nasa jeep, alam kong mahirap ang iiwan natin, pero kailangan natin ng bagong simula. Hindi ko pwedeng hayaan kang lumaki sa gitna ng ganitong kaguluhan. Hindi umimik si Rhea. Hawak niya ang maliit na bag na naglalaman ng ilang mga damit at isang bagay na mahigpit niyang itinatago. Ang lumang pamaypay na iniwan ng kanyang lolo bilang paalala ng kanilang mga ensayo. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Rhea ay wala siyang kasiguruhan sa hinaharap. Ang kanyang lolo ang gabay niya, ang nagturo kung paano harapin ang mga hamon ng buhay. Ngayon, kailangan niyang magpatuloy ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kaloob-looban ng kanyang puso, isang bagay ang malinaw. Hindi siya sumusuko. Pangako niya sa sarili na dadalhin niya ang lahat ng aral ng kanyang lolo, saan man siya dalhin ng buhay. Ang buhay sa lungsod ay isang malaking pagbabago para kay Rhea at sa kanyang ina. Mula sa tahimik at lunti ang kapaligiran ng kanilang baryo, napunta sila sa isang lugar na halos hindi natutulog. Palaging may dumadaang mga jeep, may mga taong nagmamadali sa bawat kalye, at isang mundong tila hindi marunong huminto. Agad na naghahanap ng trabaho si Aling Norma. Ang tanging alam niya ay kailangang kumayod para mairaos ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa kabila ng pagod at lungkot mula sa iniwang buhay, nagawa niyang makahanap ng posisyon bilang tagalinis sa isang hotel. Hindi man kalakihan ang sweldo, sapat na ito upang magbayad ng renta sa kanilang maliit na inuupahang silid sa isang masikip na apartment complex. Rhea, kailangan mong mag-ingat kapag lumalabas ka. Paalala ni Aling Norma habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape sa kanilang maliit na hapag. Iba rito sa syudad, walang pakialam ang mga tao. Ang importante lang sa kanila, makausad. Opo ma, sagot ni Rhea. Ngunit sa kanyang kalooban, may kaba siyang nararamdaman. Ibang-iba nga ang lugar na ito. Walang mga mangga na pwedeng pagpraktisan. Walang matatayog na bundok na nagsisilbing palatandaan ng tahanan. Tanging konkretong gusali, maingay na sasakyan, at mga estrangherong mukha ang nakapaligid sa kanila. Sa kabila ng takot, alam ni Rhea na kailangan niyang magpakatatag. Matapos ang ilang linggong paghahanap, natanggap siya bilang waitress sa Casa Felix, isang marangyang restaurant sa gitna ng lungsod. Hindi ito tulad ng karinderya sa baryo. Dito, ang mga customer ay mga negosyanteng nakaterno at mga mayayamang pamilya na sanay sa magarbong serbisyo. Nasanay siyang humawak ng platong may plastik na takip. Ngayon, kinailangan niyang matutong magdala ng mga tray na may mamahaling kristal na baso. Sa unang araw niya sa trabaho, halos mabuhusan niya ng red wine ang isang kliyenteng mukhang may-ari ng malaking kumpanya. Pasensya na po, sabi ni Rhea, namumula sa hiya. Hindi na napigilan ng kliyente ang magtaas ng kilay. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, may isang waitress na dumaan at maagap na iniligtas siya mula sa sitwasyon. Ibaba mo muna yan, ako na ang bahala, sabi ng babae, may ngiting pangkalma. Nakilala niya ito bilang si Marta, isang veterana sa restaurant.
Matangkad at kayumanggi, si Marta ay kilala sa kanilang lugar bilang ang empleyadong halos walang pagkakamali. Sa mga susunod na araw, si Marta rin ang nagsilbing mentor ni Rhea. Tinuruan siya nito ng tamang paraan ng pagbubukas ng wine bottle, kung paano asikasuhin ang mga demanding na kliyente, at maging kung paano umismid ng magalang kapag napapahiya ang isang customer. Rhea, huwag kang kabahan. Tandaan mo, hindi sila Diyos. Tao lang din sila na gusto ng masarap na pagkain at maayos na serbisyo. Sabi ni Marta, minsang nag-aayos sila ng mga lamesa. Napangiti si Rhea. Sa kabila ng hirap ng trabaho, ang presensya ni Marta ay naging parang sinag ng araw sa kanyang bagong buhay. Sa kabila ng mabilis na takbo ng trabaho, pinili ni Rhea na hindi ipakita ang kanyang kaalaman sa Kung Fu. Para sa kanya, tila ibang mundo ang kanyang dating buhay. Dito sa lungsod, hindi mahalaga ang mga sipa at galaw na itinuro ng kanyang lolo. Ang mahalaga ay maging maayos sa harap ng mga customer, maging mabilis sa pagdadala ng pagkain, at hindi matapilok sa harap ng mga mata pobre. Sa tuwing naiisip niya ang mga araw na nag-e-ensayo sila ni Lolo Apolonio sa ilalim ng punong mangga, nararamdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang puso. Alam niyang malayo na siya sa mundong iyon, ngunit ang mga alaala ang nagsilbing lakas niya. Minsan, habang nag-aayos sila ng mesa, napansin ni Marta na tila matamlay si Rhea. "Hoy, anong iniisip mo?" Tanong nito habang nagbibilang ng mga kubyertos. "Wala po, naisip ko lang si Lolo." Sagot ni Rhea nang may mahinang ngiti. "Namimiss ko po siya. Parang ang hirap sanayin ang sarili dito." "Normal lang yan. Alam mo, nung unang beses ko rin dito, akala ko hindi ko kakayanin. Pero natutunan ko na lang na minsan, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo." Sagot ni Marta. "At saka, hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga, alam mo kung anong gusto mong marating." Ang payo ni Marta ay tila isang maliit na liwanag na tumulong kay Rhea na makita ang posibleng ganda ng kanyang bagong buhay. Unti-unti niyang natutunan kung paano makisabay sa bilis ng syudad. Hindi ito madali. May mga araw na gusto na niyang sumuko. Ngunit sa bawat pagod, naaalala niya ang mga sinabi ng kanyang lolo. "Disiplina at tiyaga," bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang isang basong kristal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Rhea. Hindi pisikal na lakas tulad ng dati, kundi ang tibay ng loob na harapin ang bawat bagong hamon. Ang kanyang bagong mundo ay puno ng mga taong may kani-kaniyang ugali. Mga kliyenteng minsan ay mababait, ngunit kadalasan ay mahirap pakisamahan. Sa tulong ni Marta, natutunan niyang ngumiti kahit hindi madali at maging kalmado kahit pa ang mundo sa labas ng restaurant ay magulo. Bagamat tinatago niya ang kanyang kaalaman sa Kung Fu, hindi niya ito nakakalimutan. Sa bawat gabi, bago siya matulog, tahimik niyang inuulit ang mga simpleng galaw sa kanyang isipan. Mga hakbang na itinuro ng kanyang lolo. Parang ritual ito sa kanya, isang paraan upang manatiling konektado sa isang bahagi ng kanyang buhay na hindi nababalik. At kahit hindi na niya ito ginagamit sa araw-araw, alam niyang ang mga aral ng kanyang lolo ay nasa puso pa rin niya, tumutulong sa kanya na harapin ang bagong buhay at ang mga hamon ng lungsod. Sa mata ng karamihan, ang Casa Felix ay isang lugar ng karangyaan at kahusayan. Ngunit para sa mga empleyado nito, ang makinis na mga lamesa at magagarang chandeliers ay bahagi lamang ng isang nakatagong katotohanan. Sa likod ng malulutong na uniforme at pinong serbisyong inaasahan ng mga customer, naroon ang pagod, takot at galit na hindi maibulalas. At sa sentro ng mga ito, nariyan ang magkapatid na Monteclaro, si Dario at Fabian, mga negosyanteng kilala hindi lamang sa kanilang yaman, kundi pati na rin sa kanilang asal na tila walang iniintinding damdamin ng iba. Unang naramdaman ni Rhea ang tensyon sa tuwing dumarating ang magkapatid. Sa simula, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Parang may mabigat na presensyang bumabalot sa buong restaurant. Si Marta, na parang ate na niya sa trabaho, ang unang nagbababala sa kanya. "Rhea, pag dumating ang Monteclaro Brothers, mag-ingat ka," sabi nito isang hapon habang nag-aayos sila ng kubyertos. "Mahilig yang mga yan manghamak ng tao. Basta gawin mo na lang ang trabaho mo at iwasang mapansin ka." Ngunit hindi ganon kadali ang hindi mapansin. Ang batang mukha ni Rhea
Ang kanyang pagiging masipag at tahimik ay parang isang magnet na tila hinahatak ang atensyon ng dalawang lalaki. Noong una, simpleng pagpuna lang ang kanilang ginagawa. Tinutuligsa kung paano siya magdala ng tray, pinupuna ang kanyang tindig, at minsan ay tahasang pinapahiya siya sa harap ng ibang customer. "Huwag kang tatanga-tanga, waitress!" Sabay ngiti ni Fabian habang iniaabot ang isang basong alak na kapapasok lamang ng restaurant. "Mahirap nang mabasag yan. Mahal yan." Ang mga ganitong komento ay unti-unting nagbunsod ng galit sa kalooban ni Rhea. Ngunit dahil iniisip niyang mas mahalaga ang kanyang trabaho kaysa sa kanyang pride, pinilit niyang magtimpi. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng mga plato, napansin niyang nasa malapit na lamesa ang magkapatid na Monteclaro. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita niya kung paano hinila ni Fabian ang braso ng isang waitress. "Ano ba naman to? Puro baguhan." Narinig niyang sambit nito bago niluwagan ng kapit. Ang waitress ay halatang naiiyak, ngunit hindi nagsalita. Lumabas ito ng dining area nang hindi tumitingin sa sinuman. Nang gabing iyon, hindi na natulog ng maayos si Rhea. Pilit niyang iniisip kung paano ba maiiwasan ang mga ganitong pangyayari. "Bakit ganun?" tanong niya sa sarili habang nakahiga. Bakit parang wala silang respeto sa sinuman? Naaalala niya ang mga sinabi ng kanyang lolo tungkol sa dignidad. "Rhea," sabi nito noon, "ang respeto ay hindi laging ibinibigay sa'yo. Minsan, kailangan mong tumayo at ipakita na karapat-dapat ka dito." Isang linggo ang lumipas nang dumating ang pagkakataong iyon. Gabing iyon ay mas abala kaysa sa karaniwan. May malaking pagtitipon ang Casa Felix at tila mas mainit ang ulo ni Fabian. Nang makita niya si Rhea na may dalang tray ng alak, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. "Waitress, ano yan? Mukha kang mga agaw ng atensyon. Baka naman yan lang ang kaya mo, magdala ng tray." Sabi nito na may halong panunuya. Hinayaan ni Rhea ang komento, ngunit hindi nagtagal, lumapit si Fabian sa kanya, tila may masamang intensyon. "Alam mo, maganda ka, pero parang hindi ka nababagay dito. Siguro mas bagay ka sa ibang linya ng trabaho." Hinawakan niya ang braso ni Rhea, ngunit mabilis itong nakaiwas. Ang kanyang kamay ay umikot sa braso ni Fabian. Hawak niya ito ng mahigpit at may kontrol, ngunit walang halong galit. "Pakibitiwan po ako." Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Rhea. Napatawa si Fabian, halatang hindi seryoso sa nangyari. "Wow, may laban pala ang waitress," sabi niya habang inaayos ang kanyang barong. "Hindi ko inasahan na may ganito pala sa Casa Felix. Akala ko't puro sunod-sunuran lang ang mga empleyado rito." Tinawanan niya ang sitwasyon at nagpatuloy sa paglakad, ngunit hindi niya napansin ang bahagyang pagbago ng tingin ng mga tao sa paligid. Kinabukasan, sa kabila ng nangyari, parang walang nagbago. Ang mga Monteclaro ay nagpatuloy sa kanilang masamang ugali, hindi lamang kay Rhea, kundi pati na rin sa ibang babae sa restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas na ang loob ni Rhea. Hindi pa niya lubos na naipapakita ang kanyang kakayahan, ngunit alam niyang darating ang panahon na makikilala ng lahat kung sino siya at kung ano ang kanyang mga kaya. Isang araw, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng isang malaking kliyente, muli siyang kinausap ni Marta. "Rhea, huwag mong hayaan na itulak ka nila sa kung ano ang tingin nila sa'yo. Hindi mo kailangang magpakita ng galit, pero ipakita mo na hindi ka nila pwedeng hamakin." Napangiti si Rhea. "Ate Marta, hindi ko po kalilimutan ang sinabi niyo, at hindi ko rin kakalimutan ang mga itinuro ng lolo ko. Darating ang tamang panahon, hindi sila maaaring patuloy na manghamak ng tao." Sa kanyang puso, alam niyang nalalapit na ang oras na iyon, at sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang paninindigan. Isang gabi, naging abala ang Casa Felix sa pagdagsa ng mga kliyente. Maraming bisitang nagsidatingan, kabilang na ang magkapatid na Monteclaro. Si Dario, ang mas matandang kapatid, ay halatang nakainom na. Mapula ang mukha nito at medyo pasuray-suray habang naglalakad. Si Fabian naman, gaya ng dati, tahimik na nakaupo sa sulok, ngunit mapang-asar pa rin ang tingin. Halos lahat ng empleyado
ay nagtatangka ng umiwas sa magkapatid, ngunit hindi maiiwasan ang kanilang presensya sa gitna ng napakaabalang gabi. Habang nagsisilbi si Rhea ng pagkain sa isang mesa, naramdaman niyang may bumundol sa kanyang balikat. Sa paglingon niya, naroon si Dario. "Waitress, ang tagal mo naman. Gusto ko ng alak." Sambit nito, amoy alak ang hininga. Tumango si Rhea, tahimik na iniiwasan ang tingin ng lalaki. Ngunit nang pabalik na siya dala ang order, muling bumangga si Dario, tila sinadya ito. "Ang bagal mo." Sambit nito nang may ngisi, sabay daklot sa braso ni Rhea. "Sumama ka sa akin. Kausapin mo ako sa likod." Nang marinig ito ng ilang empleyado, nagtinginan sila, ngunit tila nag-aalangan na kumilos. Tumigil din ang iba pang waiter na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Si Fabian, nakaupo pa rin sa kanyang pwesto, ay ngumiti lamang na parang aliw na aliw sa nangyayari. Nakatayo si Rhea sa gitna ng napakaraming mga mata. Sa kabila ng kaba at takot, biglang tumibay ang kanyang loob. Inalala niya ang mga araw na tinuruan siya ng kanyang lolo. Ang bawat hakbang, ang bawat disiplina, ang bawat paalala na ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa panlabas. Huminga siya ng malalim. Alam niyang oras na upang itama ang maling iniisip ng lahat tungkol sa kanya. Ngunit sa halip na makipagtalo, kalmado niyang tinanggal ang kamay ni Dario sa kanyang braso. "Pakibitiwan niyo ako, sir." Mahinahon niyang sabi. Nagulat ang lalaki. Hindi niya inaasahan ang tugon ni Rhea. Wala itong halong takot, pero hindi rin ito galit. "Hoy waitress, seryoso ako," sabi ni Dario, sabay hakbang papalapit muli. Sa isang iglap, gamit ang bilis at diskarte ng kung fu, pinakawalan ni Rhea ang kamay ng lalaki mula sa kanyang braso. Sa isang simpleng galaw, nabaliktad niya ang sitwasyon. Hindi niya sinaktan si Dario, pero malinaw na siya ang may kontrol. Nagulat ang mga tao sa paligid. Napatingin si Marta, gulat na gulat. Ang manager nilang si Mr. Galvez, na dati tahimik lang sa kanyang opisina, ay napalabas sa ingay. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Mr. Galvez, ngunit tila hindi makapagsalita ang ibang empleyado. Si Rhea naman, nanatiling kalmado. Inulit niya ang kanyang sinabi, "Pakibitiwan niyo ako, sir. Nagtatrabaho lang ako. Wala akong intensyong magdulot ng gulo." Sa harap ng lahat, si Dario ay hindi na nakaporma. Sa kabila ng kanyang laki at kayabangan, tila nalusaw ang kanyang tapang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya ang may kontrol. Samantala, si Fabian, na karaniwang malakas ang loob, ay hindi na rin makapagsalita. Napahiya sila pareho sa harap ng mga tao, mga empleyado, customer, at pati na mga kasamahan nila sa negosyo. Hindi nagtagal, may isang empleyado na kumuha ng cellphone at inirecord ang pangyayari. Hindi ito napansin ng magkapatid. Sa loob ng ilang oras, ang video ay kumalat sa social media. Hindi lamang ito isang eksena ng isang waitress na pinagtanggol ang sarili. Para sa maraming nakapanood, ito'y naging simbolo ng kung paano dapat tratuhin ang mga manggagawa, na hindi dapat sinasamantala ng mga may pera o kapangyarihan ang kanilang posisyon upang mambastos. Nag-viral ang video na may libo-libong likes at shares. Ang mga komentaryo ng netizens ay puno ng papuri kay Rhea. Hindi man lang niya sinaktan, napakagaling ng pagkontrol niya sa sitwasyon. Sabi ng isang nag-comment, "Dapat lahat ng empleyado sa service industry ay may ganitong tapang." Sambit pa ng iba. Sa loob ng restaurant, iba't ibang reaksyon ang naramdaman ng mga tao. Si Marta, na halos 2 dekada nang nagtatrabaho, ay napabilib. "Rhea, hindi ko alam na may ganito ka pala." Wika nito pagkatapos ng shift. "Hindi mo kailangang ipakita yun sa lahat, pero natutuwa ako na hindi mo hinayaan ang sarili mong maapi." Samantala, si Mr. Galvez ay tahimik na kinausap si Rhea. "Hindi ko inaasahan na may kakayahan kang ganito," sabi niya habang nakatayo sa labas ng restaurant. "Ang mahalaga ay wala kang sinaktan, pero sana, sa susunod, huwag na lang hayaang umabot sa ganitong punto. Ayusin natin ang sitwasyon bago pa lumala." Tumango si Rhea, ngunit sa kanyang isip, alam niyang ginawa niya ang tama. Hindi niya kailanman ginusto ang eksenang iyon, ngunit para sa kanya, ang mahalaga ay tumindig sa tama. Sa kabila ng lahat,
Alam ni Rhea na ang nangyari ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa magkapatid na Monteclaro. Para sa kanya, ito'y leksyon sa kung paano tumayo para sa sarili, sa kabila ng kahinaan ng iba. At sa paglabas niya ng restaurant gabing iyon, may kakaibang katahimikan sa kanyang kalooban. Tila naririnig niya ang tinig ng kanyang lolo. Rhea, hindi mo kailangang gumamit ng galit para manalo. Ang tamang laban ay nagmumula sa disiplina, tiyaga, at respeto sa sarili. Ang araw ay parang isang bangungot na paulit-ulit bumabalik kay Dario at Fabian Monteclaro. Sa tuwing naiisip nila ang mga mukha ng mga taong nandoon noong gabing iyon, lalo na ang mga empleyado ng Casa Felix na minsan nilang inutusan at hinamak, hindi nila maiwasang magalit. Ang mga panunuya sa social media, ang pagkabastos sa kanilang pangalan, at ang pagkalat ng video, lahat ng ito ay naging dahilan upang mag-init ang kanilang mga ulo. Hindi pwedeng ganito na lang, ani Fabian habang binabasa ang mga komentaryo sa isang online article tungkol sa insidente. Nasira ang reputasyon natin, pati mga kasosyo natin nagdududa na kung kaya pa nating magdala ng negosyo. Ipapakita ko sa kanila na hindi nila tayo kayang insultuhin, sagot ni Dario habang umiikot sa kanyang opisina. Yung babaeng yon, hindi siya pwedeng manatili sa Casa Felix. At kung pwede, sa buong syudad. Ang dalawa ay mabilis na gumalaw. Gamit ang kanilang koneksyon, sinimulan nilang maimpluwensyahan ang management ng restaurant. Kilala nila ang ilan sa mga investors ng Casa Felix at sa kaunting pananakot at pagbibigay alok ng tulong pinansyal, napilit nilang i-pressure ang may-ari na tanggalin si Rhea. Sa mata ng mga Monteclaro, sapat na ang simpleng pag-alis ng babae upang maibalik ang kanilang kontrol, ngunit alam nilang hindi doon nagtatapos ang kanilang paghihiganti. Isang umaga, formal na tinawag si Rhea sa opisina ni Mr. Galvez. Ang manager na minsan niyang nakita bilang isang mahinahon at patas na lider ay hindi halos makatingin sa kanya ng direkta. Rhea, mahina nitong sabi, may naririnig akong mga hinaing mula sa board. Mukhang hindi na natin maipagpapatuloy ang iyong employment dito sa Casa Felix. Nagulat si Rhea. Bakit po, sir? Ginawa ko naman po ang trabaho ko at sinunod ko lahat ng patakaran. Walang personalan, Rhea. Pero nagkakaroon na tayo ng reputational risks dahil sa nangyari. Ayoko rin ito pero... Naputol ang kanyang pagsasalita at huminga ito ng malalim bago ipagpatuloy. Kailangan kitang i-release sa pwesto mo. Pakiramdam ni Rhea ay parang bigla siyang nawalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Umalis siya sa opisina na may mabigat na dibdib at nang balitaan niya si Marta, halos hindi makapaniwala ang kanyang kaibigan. Paano nila nagawa yan sa'yo? Bulalas ni Marta. Napaka-inosente mo sa lahat ng ito. Ngunit hindi pa dito natapos ang galit ng mga Monteclaro. Ilang linggo matapos ang insidente, biglang sinabihan si Aling Norma ng kanyang manager sa hotel na nagbabawas sila ng tauhan. Walang paliwanag, walang paunang babala. Sa mga sumunod na araw, nalaman ni Rhea mula sa ibang empleyado na may pumunta raw na kinatawan ng Monteclaro Group sa hotel upang magpakilala at magpaabot ng suggestion na alisin si Aling Norma sa trabaho. Hindi na ito tama, sabi ni Rhea sa kanyang ina habang nakaupo sila sa maliit nilang apartment. Pati ikaw, nadamay na. Hindi pwedeng basta na lang nila tanggalin ang pinagkakakitaan mo. Anak, sagot ni Aling Norma. Huwag mo nang patulan. Hayaan na natin sila. Kaya nating magsimula ulit. Hindi ko kayang makita kang nadadamay pa sa mas malaking gulo. Pero sa kaloob-looban ni Rhea, alam niyang hindi niya pwedeng hayaang manatili ang ganitong sitwasyon. Iniisip niya ang mga aral ng kanyang lolo, na ang laban ay hindi natatapos sa unang suntok. Sa kabila ng lahat ng takot at hirap, nagpasya siyang hindi bababa sa antas ng kalaban. Alam niyang kailangang maghanap ng mas maayos na paraan para lumaban. Ma, hindi ko sila papatulan sa paraan nila, pero hindi rin ako mananatiling tahimik. Kailangan nilang malaman na hindi nila kayang apak-apakan na lang ang mga tao. Anak, anong balak mo? Tanong ni Aling Norma, halatang nag-aalala. Maghahanap ako ng ibang paraan, ma. Hindi ko hahayaang matalo tayo ng ganito. Wala akong balak lumaban gamit ang galit. Pero gagamitin ko ang mga natutunan ko para maipakita sa kanila na mali sila.
Sagot ni Rhea. 1 linggo ang lumipas at si Rhea ay nagsimulang magtanong-tanong. Kinausap niya ang ilang dating kakilala, nagsaliksik sa library at unti-unting pinag-aralan kung paano ilalapit ang kaso sa mga tamang tao. Habang ginagawa niya ito, unti-unti rin niyang binubuo sa isip kung paano niya maipapakita sa mga Monteclaro na may hangganan ang kanilang kapangyarihan. Hindi ito madali. Maraming beses na halos mawalan siya ng loob. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga aral ng kanyang lolo, ang disiplina, ang tiyaga, ang lakas na hindi nanggagaling sa galit, mas lalong tumitibay ang kanyang pasya. Alam niyang hindi niya kailangang manalo sa pamamagitan ng dahas. Kailangang maging maingat, matalino, at may kontrol. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, si Rhea ay muling tumindig at nagpatuloy. Hindi niya alam kung ano ang darating, ngunit buo ang kanyang loob na itama ang mga maling nagawa ng magkapatid na Monteclaro. Sa bawat hakbang, dala niya ang mga prinsipyo ng kanyang lolo. Ang prinsipyo ng respeto, katarungan, at paninindigan. At habang papalapit siya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga aral ng nakaraan ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating pa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, muling naalala ni Rhea ang isang tao mula sa kanyang nakaraan. Si Gregorio, ang dati niyang kababatang laging kasama sa laro noong sila'y nasa probinsya pa. Noong huli silang nagkita, wala pang balak si Gregorio na pumasok sa kolehiyo. Pero ngayon, nalaman ni Rhea na isa na itong ganap na abogado. Nagdadalawang isip man noong una, nagdesisyon siyang humingi ng tulong dito. Napansin agad ni Gregorio ang bigat na dala ni Rhea nang sila'y magkita. Parang marami kang iniisip, Rhea. Ano bang nangyari? Tanong niya habang nilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa kanilang pagitan. Maraming komplikasyon, Greg. Natanggal ako sa trabaho dahil sa mga Monteclaro brothers. Hindi lang iyon, pati ang nanay ko dinamay nila. Sagot ni Rhea. May bahagyang panginginig sa kanyang boses, ngunit pinilit niyang magmukhang kalmado. Walang ibang dahilan kundi paghihiganti. Ginamit nila ang pera at koneksyon nila para apihin kami. Ayokong manahimik na lang. Napalunok si Gregorio. Matagal ko nang naririnig ang mga pangalan nila. Alam mo bang may mga reklamo na dati pang inihain laban sa kanila? Pero sa huli, parang nawawala na lang bigla. Tumango si Rhea, kaya nga ako nandito. Alam kong hindi patas ang laban kung pera at kapangyarihan ang pag-uusapan. Pero gusto kong malaman kung may paraan ba, isang legal na paraan, para maipakita sa lahat kung ano talaga sila. Nagmuni-muni si Gregorio. Alam kong mahirap ito, Rhea, pero may pagkakataon kung maingat tayo. Kung may solidong ebidensya tayo, maaaring maisampa natin ang kaso nang hindi lang ito basta mapalampas. Hindi nagtagal, naghanap sila ng mga dokumento, testimonya, at iba pang posibleng ebidensya. Habang naguhukay sa mga transaksyon ng Monteclaro Brothers, nadiskubre nilang may mga negosyo itong sangkot sa hindi tamang accounting, mga transaksyong may mga ghost clients, at iba pang hindi maipaliwanag na gastusin. Unti-unti, ang malinis na imahe ng magkapatid ay nagkakaroon ng mga bitak. Ngunit kahit may ebidensya na, alam nilang hindi ito magiging sapat. Hindi tayo makakapunta sa korte ng tayo lang. Wika ni Gregorio isang gabi habang nasa gitna sila ng isang bundok ng mga papeles. Kailangan nating mas mabigat na suporta, isang mas malakas na platform para marinig ang kaso. Kung sa legal na paraan tayo lalaban, dapat maging malinaw at malawak ang pagdinig ng mga tao. Dito nila nakilala si Eliseo Eli Navarro, isang investigative journalist na matagal nang sumusubaybay sa Monteclaro Brothers. Si Gregorio ang nagpakilala kay Rhea sa kanya sa isang maliit na coffee shop. Ang lalaki ay may payak na anyo, manipis ang salamin, may dalang laptop, at mukhang sanay sa pagiging mag-isa. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na anyo, ramdam ang tapang at determinasyon sa kanyang mga mata. Matagal ko na silang tinitingnan, sabi ni Eli habang nilalagyan ng creamer ang kanyang kape. Maraming reklamo ang natanggap ko sa mga Monteclaro. Sa sobrang dami, halos hindi ko na maisa-isa. Tumingin siya kay Rhea at Gregorio. Ano bang meron kayo? Kung solid ang impormasyon ninyo, baka makatulong tayo sa isa't isa.
ipinakita ni Gregorio ang ilang papeles na kanilang nahanap. Mga hindi tugmang records, mga hindi maipaliwanag na wire transfer, at ilang email mula sa whistleblower na dating nagtatrabaho para sa Monte Claro Group. Sinuri ito ni Ellie ng mabuti, paminsan-minsan tumitingin kay Rhea. "Impressive!" wika niya sa huli. "May laman ito, pero alam niyo bang delikado ito kapag naisip nilang hinuhukay natin ang baho nila? Siguradong gaganti ulit ang mga yan." Alam ni Rhea ang panganib, pero sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. "Hindi ko na iniintindi ang gagawin nila. Ang mahalaga, malaman ng mga tao kung sino talaga sila. Hindi ako papayag na parang walang nangyari." Ang tatlo ay nagtrabaho ng magkasama, palihim ngunit epektibo. Habang si Gregorio ay nag-aayos ng mga legal na dokumento, si Ellie naman ay gumagawa ng istorya na maipapakita ang buong kwento. Hindi lang ang personal na pag-aapi sa pamilya ni Rhea, kundi pati na rin ang mas malalim na issue ng korupsyon at abuso ng kapangyarihan. Samantala, si Rhea ay patuloy na naghahanap ng mga dating empleyado na maaaring tumistigo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, pero naroon din ang kakaibang lakas na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw ang larawan ng katotohanan. At habang patuloy silang nagsisikap, alam ni Rhea na hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ngayon ay isang abogado at isang mamamahayag, mga kakampi na handang tumayo kasama niya sa laban. At bagamat mahaba pa ang daan, buo ang loob ni Rhea na ituloy ito hanggang dulo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang kabuktutan sa likod ng Monte Claro Brothers. Ang mga papel na unang nakuha ni Rhea at Gregorio ay unti-unting nabubuo bilang solidong ebidensya. Patuloy silang tumatanggap ng bagong impormasyon mula sa mga dating empleyado at supplier ng Monte Claro Group. May mga tumistigo na hindi na nabayaran ng tamang halaga, may mga kontratang may mga pangalan ng hindi umiiral na kliyente, at may mga financial record na halatang pinilit baguhin. Si Ellie, bilang isang veteranong journalist, ay hindi lang basta sumusulat ng kwento. Masusing iniimbestigahan niya ang bawat detalye. "Rhea," sabi niya habang sila'y nagkikita sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina niya. "Ang hawak natin ngayon ay sapat para masimulan ang mas malalim pang pag-iimbestiga. Kung hindi lang ako sigurado sa mga datos na ito, matagal na akong sumuko." Napabuntong hininga siya at tumingin kay Rhea. "Ngunit kailangan natin ng testimonya. Isang malinaw at direktang kwento ng mga taong talagang naranasan ang pang-aabuso mula sa magkapatid." Sa puntong iyon, biglang pumasok sa isipan ni Rhea si Marta. Matagal ng empleyado si Marta ng Casa Felix at nakita nito ang halos lahat ng ginawa ng magkapatid sa restaurant. Malinaw sa kanya na kung may isa mang taong maaaring tumayo at magpatotoo, si Marta na iyon. Ngunit alam din niyang hindi madaling hingin ang ganoong pabor, lalo pat alam niyang may panganib na kaakibat ang pagtestigo laban sa Monte Claro. Lumapit si Rhea kay Marta isang gabi sa apartment ng huli. Sa kanilang maliit na sala, umupo si Marta na tila alam na kung anong pakay ng dalaga. "Rhea, ano ba talaga ang balak mo?" tanong nito habang hawak ang isang baso ng tubig. "Marta," diretsong sabi ni Rhea, "kailangan ko ng tulong mo. Kailangan namin ng testimonya tungkol sa mga ginawa ng Monte Claro sa Casa Felix. Alam ko, hindi ito madali, pero kung hindi tayo magsasalita, paano pa malalaman ng iba kung gaano kasama ang kanilang mga gawain?" Tahimik si Marta sa loob ng ilang segundo. "Rhea," wika niya, "ang dami ko nang nakita sa Casa Felix na gusto ko sanang kalimutan. Pero kung ako'y magsasalita, paano kung mas lumala pa ang sitwasyon? Paano kung maapektuhan ang pamilya ko?" Hindi sumuko si Rhea. "Alam ko, Marta, pero isipin mo na lang, kung walang magsasalita, tuloy-tuloy silang gagawa ng mali. Marami pang ibang tao ang maaapektuhan." Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, napabuntong hininga si Marta at tumango. "O sige, pero sana maging maingat tayo." Habang dahan-dahang naipon ang ebidensya at testimonya, napansin ni Rhea na tila may sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa grocery,
Napansin niyang tila may lalaking laging nasa likod niya. Tuwing siya'y lilingon, bigla itong pipihit at magpapanggap na may ibang ginagawa. Hindi siya sigurado kung ito'y isang guni-guni lamang, pero nagduda na siya. Isang araw, nakatanggap siya ng anonymous na text message. "Alam namin ang ginagawa mo. Huminto ka bago ka pa madamay." Tila malamig na tubig ang dumaloy sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, pero alam niyang hindi ito isang simpleng babala. "Hindi nila tayo matatakot," sabi ni Gregorio nang malaman ang tungkol sa text. "Gusto lang nila tayong patigilin, pero mas lalo pa nilang pinapatunayan na may tinatago sila." Si Eli naman ay nanatili ring kalmado. "Sanay na ako sa mga ganito. Ang mahalaga, protektahan natin ang mga source natin. Kung magpapatuloy tayo, siguraduhin nating mas buo ang kwento bago natin ilabas." Hindi nagtagal, nagdesisyon si Eli na ilabas na ang natipon nilang impormasyon sa isang sikat na news outlet. "Rhea, oras na para malaman ng publiko ang totoo," sabi niya habang inilalagay ang huling detalye sa kanyang artikulo. "Pero tandaan mo, kapag lumabas na ito, mas magiging mainit ang sitwasyon, kaya kailangan nating maghanda." Alam ni Rhea ang posibleng mangyari, pero alam din niyang ito ang tamang gawin. Sa araw na inilathala ang artikulo, marami ang nagulat sa revelasyon. Ang kwento ni Eli ay detalyado, may mga dokumentong sumusuporta at may mga testimonya mula kay Marta at iba pang dating empleyado. Ipinakita nito hindi lamang ang mga pang-aabuso ng Monteclaro Brothers sa kanilang mga empleyado, kundi pati na rin ang mga illegal na transaksyon na tinatago nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rhea na may liwanag sa dulo ng tunnel. Sa kabila ng mga banta, sa kabila ng takot, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, unti-unting nagiging malinaw ang katotohanan. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong tinangka nilang apihin at patahimikin. Nang ilathala ni Eli ang kanyang malawakang expose tungkol sa mga Monteclaro, parang bombang sumabog ang epekto nito sa mundo ng negosyo. Sa loob ng isang gabi, ang dati ginagalang at kinasasabikang pangalan ng Monteclaro Group ay naging sentro ng kontrobersya. Sa umpisa'y pilit pa rin ng magkapatid na itanggi ang lahat. Lumabas si Dario sa isang pahayag, nagsasabing, "Wala po kaming ginawang ilegal. Ang mga alegasyon na ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong naisiraan kami." Si Fabian naman ay nanatiling tahimik, ngunit marami ang nakapansin na bigla itong nagbawas ng presensya sa publiko. Subalit hindi matitinag ng simpleng pagtanggi ang naglalabasang ebidensya. Nang simulan ng gobyerno ang isang formal na investigasyon, ang mga dating investor ng Monteclaro Group ay nag-umpisang mag-atrasan. Isa-isang nagbigay ng pahayag ang ilan sa mga malalaking pangalan sa negosyo. Sinasabing hindi nila alam ang tungkol sa mga alegasyon at hindi sila sumusuporta sa anumang uri ng maling gawain. Para sa mga Monteclaro, ito'y higit pa sa simpleng iskandalo. Isa itong tuluyang pagbagsak ng kanilang pangalan at impluensya. "Ang dami nang humihiwalay sa kanila," sabi ni Gregorio isang araw habang nagbabasa ng balita sa laptop. "Mukhang hindi na nila makokontrol ang sitwasyon. Kapag pati mga investor nila ay umaatras na, siguradong mauubusan sila ng suporta." Bagamat tila malapit na ang tagumpay, si Rhea ay nanatili pa ring maingat. Alam niyang hindi basta-basta sumusuko ang mga Monteclaro. Ang kutob niyang ito ay napatunayan nang makatanggap si Eli ng isang liham na may kalakip na isang sobre ng pera. Walang lagda, walang pangalan. Kwento ni Eli kay Rhea at Gregorio. Ang nakasulat lang sa papel, "Itigil mo na ito." Itinuro ni Eli ang sobre na nasa mesa. "Malamang sa kanila galing ito, pero hindi nila ako mapapatahimik. Lalo lang nilang pinapakita kung gaano sila desperado." Wika ni Gregorio. "Kapag ganyan na ang kilos nila, ibig sabihin tinatamaan na natin sila." Ngunit habang ang galit at takot ay nangingibabaw sa magkapatid, si Rhea ay tahimik na nagplano ng kanyang susunod na hakbang. Napagdesisyonan niyang tapusin na ang laban na ito ng harapan. "Hindi na ako magtatago," sabi niya isang gabi sa harap ng kanyang ina. "Pinilit nila tayong matakot, pero hindi ko na sila hahayaan." "Anak," sabi ni Aling Norma, halatang nag-aalala. "Sigurado ka ba? Ang hirap ng kalaban natin.
Baka lalo ka lang nilang gipitin. Ma, hindi ko na kayang tumahimik lang, sagot ni Rhea. Kung may isang bagay akong natutunan mula kay Lolo, iyon ay ang huwag sumuko. Kung may kakayahan akong ipaglaban ang tama, gagawin ko ito kahit gaano pa kahirap. Sa tulong ni Ellie at Gregorio, nagsimulang magplano si Rhea. Hindi na siya kontento na maging nasa likod lamang ng mga investigasyon. Alam niyang kailangan niyang humarap at ipakita sa publiko na hindi natitinag ng takot ang mga biktima ng mga Monteclaro. Tumayo siya bilang isang testigo, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naapektuhan ng kasakiman at abuso ng magkapatid. Ang desisyon niyang ito ay nagdala ng mas matinding tensyon sa magkabilang panig. Pansamantalang nagtago sina Dario at Fabian na pilit iniiwasan ng media at mga awtoridad. Ngunit hindi rin naging madali para kay Rhea at sa kanyang kampo. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay parang may bumabalik na anino mula sa kanyang likuran. Isang paalala na ang mga kalabang ito ay hindi basta-bastang magpapatalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya sa sandaling magkakaroon ng hustisya. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa puso ni Rhea, alam niyang handa siyang harapin ito hanggang sa dulo. Muling lumabas sa mga balita ang Monteclaro Brothers. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga headline ng kanilang tagumpay o magagarang proyekto. Sa halip, laman sila ng bawat ulat, kaugnay ng investigasyong sinimulan laban sa kanila. Ang mga akusasyong pamemeke ng dokumento, pandaraya sa mga kontrata, at hindi tamang pagbabayad sa kanilang mga empleyado ay umabot na sa mga awtoridad. Ang dating malinis na pangalan ng Monteclaro Group ay ngayon puno ng bahid ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon ang magkapatid na Dario at Fabian na magtago. Pinlano nilang tumakas papuntang ibang bansa. Umaasang makakahanap sila ng ligtas na lugar kung saan hindi sila mahahabol ng mga investigasyon. Hindi nagtagal, nabalitaan ito ni Eli sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa media. Agad siyang tumawag kay Rhea upang ibalita ang nalaman. Rhea, sabi ni Eli sa kabilang linya. May balita akong tumutugma sa iniimbestigahan natin. Mukhang may balak tumakas ang magkapatid. Isa sa mga tauhan nila ang nagbanggit na naghahanda na sila ng private plane. Kapag nakaalis sila, mas mahirap na silang habulin. Tila may sumiklab na apoy sa dibdib ni Rhea. Hindi siya papayag na basta na lamang makatakas ang magkapatid. Hindi ko sila hahayaang makaalis, sagot niya ng may matatag na boses. Kung kailangan kong harapin sila ng personal, gagawin ko. Nalaman nila mula sa isang mapagkakatiwalaang source na gagamitin ng magkapatid ang isang abandonadong warehouse sa gilid ng lungsod bilang pansamantalang taguan bago sila tuluyang umalis. Agad na pinuntahan ni Rhea ang lugar kasama si Gregorio at Ellie. Sa labas ng warehouse, naghintay sila sa pagdating ng mga Monteclaro. Habang naroon, si Rhea ay tahimik na nag-iisip. Alam niyang maaaring ito na ang huling pagkakataon upang harapin ang mga taong nagdulot ng matinding hirap sa kanyang pamilya at sa iba pang tao. Iniisip niya ang lahat ng itinuro ng kanyang lolo, ang disiplina, ang tiyaga, at ang respeto sa bawat hakbang. Lolo, bulong niya sa sarili, kayo ang nagturo sa akin kung paano tumindig sa tama. Ito na ang pagkakataon ko upang ipakita ang lahat ng inyong aral. Makalipas ang ilang oras, dumating ang sasakyan ng magkapatid kasama ang kanilang mga tauhan. Bumaba si Dario at Fabian kasama ang ilang mga malalaking lalaki na tila mga bodyguard. Sinundan nila ang magkapatid papasok sa warehouse, ngunit bago pa sila tuluyang makapasok, biglang lumitaw si Rhea mula sa isang sulok. Sa kabila ng kanyang payak na anyo, ramdam ang kanyang determinasyon. Dario, Fabian, hindi kayo pwedeng umalis. Diretsong wika ni Rhea. Nagulat ang magkapatid. Ikaw na naman? Tanong ni Dario, ang galit ay halatang halata sa kanyang boses. Wala ka bang ibang alam gawin kundi guluhin kami? Hindi ito tungkol sa panggugulo, sagot ni Rhea. Ito'y tungkol sa pananagutan. Hindi kayo pwedeng tumakas sa mga ginawa ninyo. Kailangan ninyong harapin ang hustisya. Hindi na nagdalawang isip ang mga tauhan ng magkapatid. Agad silang lumapit upang pabagsakin si Rhea. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ginamit ni Rhea ang lahat ng kanyang husay sa kung fu. Ang bawat galaw ay mabilis, kalkulado, at puno ng disiplina. Hindi niya sila sinaktan ng sobra, ngunit pinakita niyang hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng disarming techniques at swift counters, isa-isang napatumba ni Rhea ang mga tauhan ng magkapatid. Nang makita ni Fabian na wala nang ibang magtatanggol sa kanila, sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang siya ni Rhea. "Wala kang tatakbuhan ngayon," sabi niya habang ang mga tauhan ng pulisya ay nagsisimula ng dumating. "Haharapin ninyo ang lahat ng ginawa ninyo." Nang makita ni Dario at Fabian ang mga pulis na papalapit, napagtanto nilang wala na silang takas. Ang galit at yabang na dating nasa kanilang mga mukha ay napalitan ng takot at pagkatalo. Dahan-dahan silang sumuko, alam nilang wala na silang magagawa. Habang dinedetain ang magkapatid, naramdaman ni Rhea ang bahagyang kaluwagan. Hindi dahil sa naaresto ang mga Monteclaro, kundi dahil sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang hustisya na magsalita. Alam niyang hindi dito natatapos ang lahat. Maraming proseso pa ang kailangang pagdaanan, ngunit alam niyang nasimulan na niya ang isang mahalagang laban. Nang pauwi na sila mula sa warehouse, tahimik si Rhea. Napansin ni Eli ang kanyang katahimikan at tinanong, "Rhea, okay ka lang ba? Tapos na ang laban, pero parang marami ka pa ring iniisip." Tumango si Rhea at ngumiti ng bahagya. "Oo, Eli, tapos na ang pisikal na laban, pero alam kong mas malaki pa ang laban ng pagsiguro na ang lahat ng ito ay magiging aral sa iba. Gusto kong malaman ng mga tao na may halaga ang paninindigan sa tama. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kapanganib, dapat laging manindigan para sa hustisya." Sa gabing iyon, habang nakatingin si Rhea sa mga bituin, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya mula pa noong araw na namatay ang kanyang lolo. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat laban ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Alam niyang may mas malalaking hamon pa ang darating, ngunit buo ang kanyang loob. Sapagkat para kay Rhea, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagkakapanalo ng isang laban, kundi sa pagsisikap na manatili sa landas ng tama at makatarungan. Matapos ang mahabang laban, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Rhea at ng kanyang ina. Ang mga araw na punong-puno ng kaba at pakikibaka ay napalitan ng mas tahimik na umaga. Isang simpleng agahan na may pandesal at kape sa kanilang maliit na mesa. Sa kabila ng mga pinagdaanang hirap, naramdaman ni Rhea na para bang isang bagong pinto ang bumukas para sa kanila. "Anak, parang mas magaan na ang paligid ngayon," sabi ng kanyang ina habang nag-aayos ng plato. "Sa wakas, nakikita ko na ulit ang ngiti mo." Tumango si Rhea at ngumiti. "Opo, ma. Tapos na po ang pinakamahirap na bahagi. Ngayon, pwede na tayong magpatuloy." Hindi nagtagal, may dumating na magandang balita. Isang kilalang restaurant ang nag-alok kay Rhea ng trabaho. Ang may-ari nito, si Mang Luis, ay isang mabuting tao na kilala sa patas na pagtrato sa kanyang mga empleyado. "Rhea," wika nito noong kanilang unang pagkikita, "narinig ko ang kwento mo. Alam kong mahirap ang dinaanan mo, pero hanga ako sa tapang mo. Kung sakaling gusto mong sumubok ulit sa restaurant industry, ang pinto ng Casa Luis ay bukas para sa'yo." Malaki ang pasasalamat ni Rhea sa alok ni Mang Luis. Hindi lamang ito pagkakataon upang muling makapagtrabaho, kundi isa rin itong simbolo na may mga taong handang tumulong sa kanya na bumangon. Pumayag siya sa alok, ngunit nilinaw niya na nais niyang magsimula muli bilang isang simpleng waitress. "Gusto ko pong bumalik sa basic," wika niya kay Mang Luis. "Gusto kong muling matutunan ang lahat, pero sa tamang kapaligiran." Sa bagong restaurant, natutunan ulit ni Rhea ang mga simpleng kasanayan, ang tamang pag-aasikaso ng mga customer, ang maayos na pagdadala ng tray, at ang pasensya sa mga abala ng araw-araw na serbisyo. Hindi siya tinuring na kakaiba ng kanyang mga katrabaho. Sa halip, nakita nila siya bilang isang masipag at mabait na empleyado. Samantala, sa bawat libreng oras niya, naisipan ni Rhea na ibahagi ang kanyang natutunan sa ibang kababaihan. Naalala niya ang damdaming walang magawa noong inapi siya sa restaurant noon. Ayaw niyang maranasan iyon ng iba, kaya't nagpa siya siyang magturo ng self-defense sa mga kababaihan sa kanilang komunidad.
Mahalaga po na marunong tayong ipagtanggol ang ating sarili, sabi niya sa kanyang unang klase. Nasa harap niya ang isang grupo ng kabataan at mga nanay na nais matutong protektahan ang kanilang sarili. Pero tandaan ninyo, ang laban ay hindi laging tungkol sa suntok o sipa. Ang tunay na lakas ay nasa disiplina, sa tapang, at sa kakayahan nating tumindig kahit mahirap. Naging inspirasyon si Rhea sa maraming kababaihan. Sa bawat klase niya, naaalala niya ang kanyang lolo, ang bawat payo, bawat aral, at bawat kwento ng pagkakaroon ng lakas ng loob. Lolo, bulong niya minsan sa sarili, hindi ko po makakalimutan ang lahat ng itinuro ninyo. Hindi ko po pinili ito para sa akin lang. Gusto kong ituro ito sa iba, para hindi na sila matakot, para maging handa sila kahit kailanman. Sa kabilang banda, si Ellie ay naging malapit na kaibigan ni Rhea. Ang kanilang pinagsamahan noong panahon ng laban ay naging pundasyon ng isang tunay na pagkakaibigan. Paminsan-minsan, nagkikita sila upang magpalitan ng kwento at ideya. Rhea, sabi ni Eli minsan habang iniinom nila ang kanilang kape sa isang maliit na cafe. Hindi ko alam kung paano ka nakatagal sa lahat ng iyon. Ako sanay na sa pressure, pero ikaw, ibang klase ang tapang mo. Umiling si Rhea at ngumiti. Eli, hindi ako nag-iisa. Andyan si Gregorio, ikaw, si Marta. Marami akong kasama sa laban. At sa totoo lang, lagi kong iniisip ang mga sinabi ng lolo ko. Sinabi niya sa akin noon, ang paninindigan sa tama ay hindi laging madali, pero ito ang laging tama. Naging malapit ang dalawa, hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa personal na buhay. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nanatili silang nakatuon sa kanilang misyon, ang ilabas ang katotohanan at ipaglaban ang hustisya. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang lahat, natutunan ni Rhea na ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa pagkapanalo ng isang malaking laban. Minsan, ito'y nasa simpleng araw-araw na paninindigan sa tama. Nasa bawat klase ng self-defense na kanyang itinuturo. Nasa bawat ngiti ng mga kasama niya sa trabaho. At nasa bawat tahimik na gabi kung kailan napagtanto niyang, sa kabila ng lahat, nagawa niyang manatili sa landas ng kanyang mga prinsipyo. Bagamat wala na ang kanyang lolo, ramdam pa rin niya ang presensya nito. Sa bawat hakbang, dala-dala niya ang mga aral na iniwan nito. At sa bawat ngiti, sa bawat pagtuturo, at sa bawat simpleng araw na puno ng kapayapaan, alam ni Rhea na natupad niya ang kanyang layunin. Ang mabuhay ng may tapang, respeto, at paninindigan sa tama.